Welcome back naman mga bossing sa channel natin. Ito na po ang season 2 ng Malakas na Necromancer. Sana ay mag-subscribe na ang hindi pa nag-subscribe dahil malaking tulong ito para kumita na ako ng sarili kong pera at makaipon ng pambili ng diaper. Salamat, umpisahan na natin ang chapter 2. Tumingin si Lin Moyu sa Skeleton Warrior at tahimik na nag-isip, recycle. Isang puyo ng tubig ang muling lumitaw sa kanyang harapan, at ang Skeleton Warrior ay nawala pagkatapos na pumasok sa puyo ng tubig. Ang attribute bar ng sarili nitong summoning space ay nagbabago rin ng naayon. Ito ay original na summoning space, 0 paghahati 1-0. Ngayon ito ay nagiging summon space, 1-10, Skeleton Warrior, dami, 1. Maingat na sinuri ni Lin Moyu ang pagpapakilala ng summoning space. Ang summoning space ay ang lugar kung saan ang summoning objects ay tinatanggap. Ang pagpapatawag ng mga bagay na hindi karaniwang ginagamit ay maaaring ilagay sa summoning space at maaaring ipatawag anumang oras kung kinakailangan. Ang mga tinatawag na bagay na tinatawag mula sa summoning space ay hindi kailangang gumamit ng mental power. Sa madaling salita, kadalasan ay maaari mong ipatawag ang mga Skeleton Warrior at pagkatapos ay ilagay sila sa summoning space at tawagan sila anumang oras kung kinakailangan. Sa kasalukuyan, ang summoning space ay may kapasidad na 1-0 grids na kayang tumanggap ng 1-0 Skeleton Warriors. Kung nasugatan ang pinatawag na bagay, maaari rin itong makabawi ng mabilis sa puwang ng pagpapatawag. Habang tumataas ang level, tataas din ang kapasidad ng summoning space. Naisip ni Lin Moyu ang larawan na nakita niya nang lumipat siya ng trabaho ngayon lang. Ang larawan na nakita niya sa panahon ng pagbabago ng trabaho ay ganap na naiba sa kung ano ang nakita ng iba. Nakita niya ang isang dragon, isang malaking dragon. Ang dragon ay pumailan lang sa hangin, sumisigaw sa sakit paminsan-minsan. Sa isang iglap, bumagsak ito pabalik sa lupa, gumulong-gulong. Nakita ni Lin Moyu na ang dragon ay natatakpan ng mga Skeleton Warrior, kahit libo-libo sa kanila. Ikinaway ng mga Skeleton Warriors ang kanilang matatalas na talim at patuloy na bumabagsak sa dragon. Bawat suntok ay nagdudulot ng malagim na sugat. Kahit anong pilit ng dragon, wala itong silbi. Walang nagawa ang dragon kundi ang sumigaw. Wala pang isang minuto, bumagsak ang higanteng dragon kasabay ng malungkot na sigaw. Tuluyang nawala ang ningning ng lombok. Ipinaalam ng eksenang ito kay Lin Moyu kung gaano kalakas ang Skeleton Warrior. Hanggat naabot ang isang tiyak na halaga, kahit na ang mga higanteng dragon ay maaaring katayin tulad ng mga baboy at aso. Naniniwala si Lin Moyu na maaabot niya ang antas na yon balang araw, papatayin ang mga dragon tulad ng mga aso. Ang bilog ng paglipat ng trabaho ay sumabog na may napakatalino na liwanag. Tapos na ang paglipat ni Gao Yang. Advanced na trabaho ng pangunahing klase ng labanan, Sword and Shield Knight. Talagang naging kabalyero siya gaya ng nais ni Gao Yang. At ito ay hindi isang ordinaryong kabalyero, ngunit isang mataas na antas ng propesyon, espada at kalasag na kabalyero. Bagaman pareho silang mga kabalyero, mayroong isang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Kung hindi siya kwalipikadong pangalanan bilang senior. Tuwang-tuwang tumakbo pabalik si Gao Yang, well, sabihin ko lang na kaya kong maging knight. Nagpakita ng kakaibang ngiti si Lin Moyu at sabay thumbs up kay Gao Yang. Tumawa ng malakas si Gao Yang at tinapik ang balikat ni Lin Moyu, maglalaro tayo ng mga dungyon sa hinaharap at tatayo ako sa harap mo. Paano sasabihin ang pangungusap na yon, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Tinapik niya ang ulo niya, kung gusto mo akong patayin, tapakan mo lang ang bangkay mo. Medyo natahimik si Lin Moyu, hindi niya matiis ang lalaking ito, at sa wakas ay sinabi niya, mali ang sinabi mo. Nagulat na sabi ni Gao Yang, sa wakas ay handa ka nang magsalita. Sinadya kong sabihin ang kabaligtaran, hindi mo ba napansin? Nakahanap ng umutot. Kung ano ang sadyang sumasalungat, iyon ay sumasalungat, ayon, ayaw ko pa ring aminin. Anong biro? Binigyan ni Lin Moyu si Gao Yang ng masamang tingin. Tapos na ang lahat ng paglilipat ng trabaho. Dinala sila ni Luyon pabalik sa malaking silid-aralan. Sa pagkakataong ito, 106 na estudyante mula sa No-Isa Middle School ang nagbago ng trabaho, kung saan si Lin Moyu ay isang nakatagong trabaho. 12 ay inilipat sa pangunahing klase ng labanan, 18 ay inilipat sa auxiliary class, at ang natitira ay mga klase sa buhay. Ang ratio na ito ay itinuturing na mabuti, at si Luyon ay nasiyahan din. Mga mag-aaral, tapos na ang paglipat ng trabaho.
Kahit anong propesyon ang palitan mo, dapat kang magsumikap na mag-upgrade at pagbutihin ang iyong kasanayan sa kasanayan. Simula bukas, ang aming baguhang upgrade dungeon sa Xihay City ay bukas na sa lahat ng estudyante. Maaaring pumasok ang mga mag-aaral sa piitan para sa aktwal na pag-upgrade ng labanan. Ang mga mag-aaral na may mga trabahong may kinalaman sa buhay ay hindi kailangang mag-alala. Ang paaralan ay nag-ayos ng isang bulwagan ng mga kasanayan sa buhay para sa iyo. At may mga guro dito na magtuturo sa iyo na makabisado ang iba't ibang mga kasanayan sa buhay. Inaasahan ko na sa malaking pagsusulit makalipas ang 1 linggo, lahat ng mga mag-aaral ay makakuha ng magagandang marka at makapasok sa mas mataas na institusyong pang-edukasyon na kanilang pinili. Ang impormasyon sa baguhan na upgrade dungeon ay karaniwang malinaw sa lahat. Ang mga halimaw sa loob ay puro sa pagitan ng level 1 at level. Ito ay mas ligtas kaysa sa ligaw sa Xihay City. Siyempre, maaari ka ring direktang pumunta sa ligaw nang hindi pumunta sa baguhan upang i-upgrade ang kopya. Kung tungkol sa buhay at kamatayan, nasa iyo yon. Nang matapos ang paaralan, pinahinto ni Xiaxu si Lin Moyu. Nakangiting sabi ni Gao Yang, "Miss Xia, bakit? Nagustuhan mo ba ang aming tahimik na wika?" Sumimangot si Xiaxu, "Umalis ka na." Deling. Napakasimpleng gumulong ni Gao Yang. Si Xiaxu ay 1.7 metro ang taas, na may magandang figura at isang maliit na mukha na sobrang pinong. Itinuturing siya ng maraming tao bilang diyosa ng kagandahan ng paaralan. Nakakalungkot lang na mas matangkad si Lin Moyu, na may taas na 1.85 metro, kahit si Xiaxu ay kailangang tumingala. "Lin Moyu, gusto kong makipagkumpetensya sa iyo." Tumingin si Lin Moyu sa kanya na may tandang pananong sa kanyang mukha. Alam ni Xiaxu na hindi mahilig magsalita si Lin Moyu, kaya direktang sinabi niya, "Kung sino ang may mas matataas na marka sa final exam sa pagitan mo at sa akin, nangangahas ka bang ikumpara?" Oh! Napaunggol si Lin Moyu at naglakad-lakad sa paligid ng Xiaxu. Tinadyakan ni Xiaxu ang kanyang mga paa, "Iyon na nga, hindi ako magpapatalo sa iyo magpakailanman." Noong una ay inakala ni Xiaxu na ang kanyang pambihirang trabaho ngayon ay makakapagpahirap kay Lin Moyu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Lin Moyu sa isang nakatagong trabaho. Kahit gaano pa kalakas ang necromancer, halatang talo na naman siya. Hindi aaminin ni Xiaxu ang pagkatalo. Naglakad si Lin Moyu pauwi. Walang laman ang bahay. Nagpaluto lang si Lin Moyu ng makakain. Ang mga kasangkapan sa silid ay napakasimple, na halos walang kasangkapan. Isang larawan ang namumukod tangi. Nasa larawan si Lin Moyu, isang bata at magandang babae, at isang matandang babae na may kulay abong buhok. Sa larawan, nakangiti si Lin Moyu sa ilalim ng sikat ng araw. Ibang-iba ito sa itsura niya ngayon. Bukod sa kanya, nakangiti rin ang dalaga at ang matandang babae sa larawan. Ang larawan ay kinuha 3 taon na ang nakakaraan. Dumating siya sa oras, minana ang mga alaala at damdamin ng orihinal na may-ari, at may napakalalim na pagmamahal sa 2 tao sa larawan. Sa lupa sa kanyang nakaraang buhay, ulila siya na walang pamilya o dahilan. May mga kamag-anak siya rito, at mahal niya ang kanyang mga kamag-anak. Pinahahalagahan niya ito ng doble. Sayang at hindi nagtagal ang masasayang panahon. 2 taon na ang nakalilipas, namatay ang kanyang lola. 1 taon na ang nakalipas, nagpunta rin ang kapatid ko sa Xiajing Academy. Ngayon siya na lang ang naiwan sa bahay. Ang mga salita ni Lin Moyu ay paunti-unti mas malamig. "Pupunta din ako sa Xiajing Academy." Matigas na sabi ni Lin Moyu sa kanyang puso. Hindi para sa anumang bagay dahil naroon si Lin Mohan. Kaya lang napakahirap ng Xiajing Academy na kumuha ng pagsusulit. Noong nakaraang taon, si Lin Mohan lang sa Xihay City ang nakapasok. May kumatok sa pinto sa labas. "Principal Lu." Si Lu Yun ay nakatayo sa pintuan na may dalang isang bag ng mga bagay. "Muyu, ito na pagkain, kunin mo at kumain ka muna. Dadalhan kita ng mga bago sa loob ng ilang araw." Kinuha ni Lin Moyu ang pagkain, "Salamat." Tumango si Lu Yun, "Papasok ako sa piitan bukas, kaya magpahinga ka ng mabuti." Noong nakaraang taon, nagpapadala si Lu Yun ng ilang pagkain kada ilang araw. Ito ang ipinangako niya kay Lin Mohan na gagawin. Noong nakaraang taon, si Lin Mohan ay tinanggap sa Xiajing Academy bilang isa na estudyante sa Xihay City. Ngunit ayaw pumunta ni Lin Mohan dahil gusto niyang manatili at alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na si Lin Moyu.
Sa sandaling pumunta ka sa Xiajing Academy, hindi ka na makakabalik ng hindi bababa sa 3 taon. Si Luyun ay patuloy na gumagawa ng gawaing pang-ideolohiya para kay Lin Muhan at nangako na alagaan niyang mabuti si Lin Moyu. Noon lang pumayag si Lin Muhan na pumunta sa Xiajing Academy. Alam mo, sa isang lungsod tulad ng Xihai City, napakarangal na magkaroon ng isang mag-aaral na maipasok sa Xiajing Academy. Ito ay totoo lalo na para sa No Isa Middle School at Luyun. Ginawa ni Luyun ang sinabi niya at palagi niyang inaalagaan si Lin Moyu ngayong taon. Sa gabi, ginagawa ni Lin Moyu ang kanyang mga kakayahan. Ang mental na kapangyarihan ay naibalik at maaari siyang magpatawag ng isa pang skeleton warrior anumang oras. Sa kanyang kaliwang palad, may hawak siyang matingkad na pulang batong hiyas. Ito lang ang dala niya noong tumawid siya. Pagtaas niya ng kamay at tatawag na sana, biglang may boses na pumasok sa isip niya. Natukoy na ang host ay nagising bilang isang necromancer na propesyon. Ang trabaho ay nakakatugon sa mga kinakailangan, at ang pinakamatibay na sistema ng talento ay nakatali. Simulang kunin ang pinagmulan ng mundo at i-optimize ang mga kasanayan. Nakumpleto ang pag-optimize ng kasanayan. Binabati kita sa host para sa paggising sa natatanging talento sa antas ng Diyos, komprehensibong pagtaas, antas 1. Binabati kita sa host para sa pagkuha ng passive skill, damage transfer. Nagulat si Lin Moyu at agad na tiningnan ang kanyang mga katangian. Pangalan, Lin Moyu. Trabaho, necromancer, natatangi. Antas, 0.00%. Kapangyarihan, 0. Agility, 0. Espiritu, 20. Kagamitan, wala. Summon space, 10. Skeleton warrior, dami, 1. Talento, comprehensive amplification, level 1, uniqueness. Passive skill, damage transfer. Mga aktibong kasanayan, soul flame, level 1, summon skeleton warrior, level 1. Comprehensive amplification, level 1, lahat ng skill effect ay tumataas ng 0 beses. Paglipat ng pinsala, lahat ng pinsalang dinanas ng wizard mismo ay dala ng pinatawag na bagay. Soul Flame, level 1, sinusunog ang kaluluwa ng target na nagdulot ng nasusunog na pinsala. Ang kapangyarihan ay nakasalalay sa sariling espiritual na kapangyarihan at antas ng kasanayan. Summon Skeleton Warrior, level 1, summon a Black Iron Skeleton Warrior. Ang mga pangunahing katangian ay hindi nagbago, tanging isang talento at isang passive na kasanayan ang naidagdag. Ngunit pareho itong mga henyo. Hindi na kailangang sabihin, ang tanging talento sa antas ng Diyos, sa antas 1 lamang, ay maaaring dagdagan ang lahat ng mga kasanayan ng 0 beses. Kung gaano kalakas ang talentong ito, hindi na ito tumpak na mailarawan ni Lin Moyu sa mga salita. Kahit palagi siyang walang pakialam, may kaunting gulat sa mukha niya sa pagkakataong ito. Ang epekto ng mga passive na kasanayan ay pantay na kahanga-hanga at maaari itong tawaging isang antas ng Diyos. Ang lahat ng pinsala ay inilipat sa summon. Sa madaling salita, hanggat hindi namamatay ang pinatawag na bagay, hindi siya mamamatay. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mo munang patayin ang lahat ng tawag niya. Hindi sinasabi kung gaano kalakas ang passive skill na ito. Kung mayroong libu-libong mga bagay na ipinatawag, si Lin Moyu ay maihahambing sa isang immortal na katawan. Ang passive skill na ito ay hindi naririnig. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakabawi si Lin Moyu mula sa pagkabigla. Nalaman niyang nawawala ang ruby sa kanyang kaliwang kamay. So ikaw pala. Inactivate ni Lin Moyu ang skill at ipinatawag ang Black Iron Skeleton. Isang vortex ang lumitaw sa kanyang harapan. Sinamahan ng nakakatusok na tunog ng pagkuskos, isang itim na balangkas na bakal ang lumabas sa puyo ng tubig. Sa ibabaw, walang pagkakaiba ang itim na kalansay na antas ng bakal sa kanyang harapan at ang itim na kalansay na antas ng bakal na ipinatawag sa hapon. Hindi naman gaanong nagbago ang hugis, gaya ng sa tambakan ng basura. Huwag tumingin sa ibabaw ng lahat ng bagay. Black Iron Skeleton Warrior. Kapangyarihan, 150. Agility, 150. Espiritu, 150. Katawan, 150. Kasanayan, wala. Sa kaso ng parehong hitsura, ang mga katangian ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Ang lahat ng mga katangian ay tumaas ng 0 beses. Hindi banggitin ang lakas, liksi at espiritu,
ang 1-0 tiklop na pagtaas sa physical fitness ay karaniwang nangangahulugan ng 1-0-fold na pagtaas sa sigla at pagtatanggol ng Skeleton Warrior. Kasama ng skill sa damage transfer, napakahirap na patayin si Lin Moyu. Inilabas din ni Lin Moyu ang Skeleton Warrior sa summoning space at nalaman na ang mga katangian nito ay na-multiply din ng 1-0 beses. May papel din ang mga pagtaas sa kabuuan. Sa natitirang 1-0 puntos ng mental power, muling nagpatawag si Lin Moyu ng isang itim na balangkas na bakal. Pagkatapos ay nagsimula siyang magnilay. Ang pagmumuni-muni ay ang pinakamahusay na paraan upang maibalik ang lakas ng kaisipan at maaaring palitan ang pagtulog. Medyo kakaunti ang mga estudyante sa paaralan na kayang gawin yon. Kinaumagahan, nagising si Lin Moyu sa oras. Ang lakas ng kaisipan ay ganap na naibalik. 3 itim na kalansay na bakal ang tapat na nakatayo sa kanyang harapan, hindi gumagalaw na parang mga gwardya. Sa pagpintig ng apoy ng kaluluwa sa ulo ng bungo, nagkaroon ng bugso ng madilim na hangin sa silid, at ang temperatura ay bumaba ng ilang degree. Napakaganda sa tag-araw, huwag mag-alala tungkol sa mainit na panahon. Naisip ni Lin Moyu sa kanyang puso, bahagyang nakataas ang sulok ng kanyang bibig. Muli niyang ginamit ang Summon Skeleton, na nagpatawag ng ika-4 na Skeleton Warrior. Pagkatapos ay ipinadala ang 4 na kalansay sa summoning space. Nananatili ang 1-0 puntos ng espiritual na kapangyarihan, at may dalang 4 na itim na kalansay na antas ng bakal na tumaas ng 1-0 beses, sa tingin ni Lin Moyu ay sapat na ito. Sa 150 puntos ng lakas, kahit na ang level 7 o 8 Night Warrior ay wala ng iba pa. May bus na nag-aabang sa gate ng school, maghahatid sa kanila sa copy location. Pagdating nila sa piitan, siksikan na. Hindi lang isa middle school ang pumupunta sa Novice Dongjun, halos lahat ng mga estudyanteng nakatapos ng job change sa Xihe City ay pupunta dito. May kabuang 6 na middle school sa Xihe City, at mahigit 800 estudyante ang nagbago ng trabaho kahapon. Karamihan sa kanila ay naging buhay na propesyonal. Wala pang 200 tao ang maaaring pumunta dito, kahit 1/3. Ang mga mag-aaral ay tumayo ng magkasama, at ang mga guro ng paaralan ay pumunta sa mga pamamaraan ng pagpasok sa piitan. Old Lu, nag-post ka na this time. Ang isang bihirang klase ng pangunahing labanan ay hindi sapat, at ang isang natatanging nakatagong klase ay talagang malaki. Sa nakalipas na 2 taon, napakaganda ng iyong isa middle school. Noong nakaraang taon, lumabas si Lin Mohan at pumasok sa Xiejing Academy. Kakatok ka ba ulit sa Xiejing Academy ngayon? Nagtipon-tipon ang ilang mga punong guro at masiglang nag-uusap. Pulang-pula ang mukha ni Luyon sa mga oras na ito, ang galing talaga ni Xiaxue at Lin Moyu. Kung may pagkakataon, sana talaga ay makapasok sila sa Xiejing Academy. Xiaxue. Ang binibini ba mula sa pamilya Xia? At Lin Moyu, bakit ang pangalang ito ay katulad ng Lin Mohan? Sinabi ni Luyon, si Xiaxue ang pinakamatandang babae ng pamilya Xia. At si Lin Moyu ay ang nakababatang kapatid ni Lin Mohan. No wonder, napakaganda ng bloodline inheritance ng Xia family. Si Lin Moyu naman, nakakamangha talaga ang magkapatid na ito. Sinundot ni Gaoyang si Lin Moyu, gusto mo bang bumuo ng team na magkasama? Sa pagharap sa imbitasyon ni Gaoyang, umiling si Lin Moyu. Nagkunwaring galit si Gaoyang, brat, minamaliit mo ba ako? Taimtim na iniimbitahan ka ng Yaong Master na ito. Kung hindi mo bibigyan ng makatwirang dahilan ang Yaong Master na ito, hinding-hindi ito pababayaan ng Yaong Master na ito. Mukha siyang galit, ngunit ang ngiti sa kanyang mga mata ay nagtaksil na sa kanya. Hindi siya pinansin ni Lin Moyu, at sa loob ng 2 segundo, muling binago ni Gaoyang ang kanyang mukha. Boss, bakit hindi mo ako bumuo ng team? Bahagyang sinabi ni Lin Moyu, ang pag-level ng koponan ay mabagal, ang solo leveling ay mabilis. Kakaibang tanong ni Gaoyang, paano mo nalaman? Magbasa pa ng mga libro. Bihirang sumagot si Lin Moyu. Sinapo ni Gaoyang ang kanyang ulo, halatang hindi kumbinsido. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Xiaxue mula sa gilid, tama si Lin Moyu. Kung ang 2 tao ay bumuo ng isang koponan, kahit na mas mabilis ang pagpatay sa mga halimaw, ang karanasan ay kailangang hatiin ng pantay sa 2. Ang bilis ng pagpatay ng mga halimaw sa isang 2 taong koponan ay maaaring tumaas ng hanggang 50% hanggang 60%, ngunit ang oras upang makahanap ng mga halimaw ay naayos, kaya ang pangkalahatang kahusayan ay bumagal. Ayon sa karanasang na summed up ng mga nauna,
ang mga piitan sa ibaba ng level 1-0 ay angkop para sa solo brushing. Ang mga piitan sa itaas ng level 1-0 ay angkop para sa pagbuo ng koponan. Malinaw na sinabi ni Xiaxue, hindi tanga si Gao Yang, pagkatapos pag-isipan ito, naunawaan niya. Sa oras na ito, dumating si Luyon. Maliban kina Xiaxue at Lin Moyu, lahat ng pangunahing trabaho sa pakikipaglaban ay dapat magdala ng ilang pantulong na trabaho sa piitan. Huwag isipin ang pag-level up sa isang pag-swipe. Kailangan mong malaman na hindi mo magagawa ng walang suporta kapag nagpunta ka sa mga mahirap na piitan sa hinaharap. Kadalasan ay tumatanggi akong magdala ng suporta at naghahanap ako ng suporta kapag kailangan ko ito. Paano magkakaroon ng ganoong magandang bagay? To put it bluntly, imbes na maghanap ka ng mga katulong na hindi mo kilala, mas mabuting humanap ka ng sarili mong mga kaklase. At least may classmate kang friendship at hindi ka tatakas mag-isa kung nasa panganib ka. Ang sinabi ni Luyon ay napakalinaw at ito ay totoo. Kalmahin ang mga taong orihinal na single-handed. Kung ang pangunahing klase ng labanan ay walang suporta, ang bilis ng pag-upgrade ng suporta ay magiging napakabagal. May nagtanong, bakit hindi kailangan ni Xiaxue at Lin Moyu ng suporta? Tumikim si Luyon, magkaiba silang dalawa. Papasok si Xiaxue sa Xiajing Academy at kailangang mabilis na ma-upgrade. At hindi magtatagal si Xiaxue sa baguhan na piitan, hindi higit sa 2 araw, aalis si Xiaxue dito. Tungkol kay Lin Moyu, hindi ko alam ang kanyang propesyon o ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Maaari kang magtanong sa suporta kung gusto mong makipagtulungan sa kanya. Ilang katulong ang umiling. Karamihan sa mga nagiging auxiliary nurse ay mga babae. Nang makita ng maliliit na batang babae na ito ang mga skeleton warrior ni Lin Moyu, sila ay natakot hanggang sa mamatay kaya bumuo sila ng isang pangkat ng umutot. Bahagyang sinabi ni Lin Moyu, Lingalu, gusto ko ring kunin ang Xiajing Academy. Malinaw na malinaw ang kahulugan, ayoko bumuo ng team, gusto kong mag-solo. Bahagyang nagulat si Luyon, alam mo ba kung gaano kahirap kunin ang Xiajing Academy? Tumango si Lin Moyu, may tiwala ako. Naunawaan ni Luyon ang determinasyon ni Lin Moyu, sana magtagumpay ka. Kung gusto mong ma-admit sa Xiajing Academy, ang unang kailangan mo ay ang grade requirements. Hindi bababa sa level 12 o mas mataas, at ang insurance point ay dapat na level 15. Noong nakaraang taon, si Lin Xiahan ay natanggap sa Xiajing Academy bilang isang mag-aaral sa ika-16 na nabaitang. Sa loob lang ng isang linggo, hindi madaling mag-upgrade sa level 12. Para sa level 15, mas mahirap. Ang pinakamataas na antas ng mga halimaw sa baguhan na piitan ay antas 8, at imposibleng mag-upgrade sa antas 12. At ang antas ng panganib sa ligaw ay mas mataas kaysa sa baguhan na piitan. Para sa mga baguhang propesyonal na tulad nila, ang padalos-dalos ay para lang mamatay. Bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa grado, may ilang iba pang mga kondisyon. Kailangan mong maghintay hanggang sa huling pagsusulit upang malaman. Sa kahilingan ni Luyon, ilang pangunahing propesyon sa labanan ang piniling suportahan. O isang pangkat ng 2 o 3. Pumili si Gao Yang ng propetang tutulong. Ang propeta ay maaaring magbigay sa kanya ng ilang buff status, at maaari din niya itong tratuhin ng maayos, kaya siya ay isang mabuting yaya. Nang matapos ang mga formalidad, namahagi ang paaralan ng mga armas at kagamitan sa lahat. Ang mga sundalo ay binibigyan ng iba't ibang armas ayon sa iba't ibang trabaho. Guwapo ako. Nakakuha si Gao Yang ng isang bakal na espada at isang kalasad, kung saan siya ay kumilos na parang amo ng langit at ang aking pangalawang anak. Nakakuha din si Lin Moyu ng tauhan. Kawani. Espiritual na kapangyarihan panandang pandagdag 1. Wala kahit kaunting bonus, mga sub-level na armas at kagamitan. At hindi ay pareho, maaari lamang tayong magpanggap. Si Xiaxue ay may sariling armas at hindi kailangan ng sa paaralan. Ang kanyang sandata ay isang aklat ng Dharma. Ramdam ni Lin Moyu na walang mahinang enerhiya na dumadaloy sa aklat ng Dharma. Dapat itong maging isang mahusay na sandata. Bago pumasok sa instance, sinabi ni Xiaxue kay Lin Moyu, ikumpara natin at tingnan kung sino ang mas mabilis mag-level up. Si Lin Moyu ay walang pangako, hindi sumasang-ayon o tumatanggi. Umuso si Xiaxue, itinaas ang kanyang ulo at ipinakita ang kanyang balingkinitan at maputing leg, kung hindi ka sumagot, ituturing itong kasunduan mo. Habang nagsasalita siya, lumingon siya at ipinasok ang kopya.
Bahagyang kumibot ang sulok ng bibig ni Lin Moyu, so competitive. Tahimik niyang sinabi at saka ipinasok ang kopya. Ang kapaligiran ng baguhan na piitan ay isang prairie na may malalagong damo, higit sa kalahating metro ang taas. Maraming mas maliliit na halimaw ang nagtatago sa damuhan at mahirap hanapin. Ang density ng mga monsters dito ay hindi mataas, na medyo ligtas, kaya humantong din ito sa isang problema. Ang oras upang makahanap ng mga halimaw ay mas mahaba kaysa sa oras na sisihin. Layunin ng baguhan na piitan na masanay ang mga baguhan sa pakikipaglaban at masanay. Pinakawalan ni Lin Moyu ang 4 na skeleton warrior. Pumunta ka at pumatay ng mga halimaw. Sa isang pag-isip, tumakbo ang 4 na skeleton warrior sa 4 na direksyon. Click click click. Kapag tumatakbo may bugso ng hangin. Ang bilis naman. Sa isang katangian na hanggang 150 puntos ng liksi, ang bilis ng pagtakbo ng skeleton warrior ay napakabilis. Sa isang kisap mata, nakatakbo na siya ng 10-10 metro. Sa oras na ito, iwinagayway ng isang skeleton warrior ang sirang espada sa kanyang kamay. Matagumpay na patayin si Daer Mian, maranasan ang positibo 1-0. Ang malaking ear immunity, na level 1 pa lang, ay agad na pinatay ng skeleton warrior. Tiningnan ni Lin Moyu ang karanasan. Ang karanasan ay tumaas ng 1%. Ang bawat level 1 monster ay maaaring tumaas ang karanasan ng 1% at maaari kang mag-upgrade sa pamamagitan ng pagpatay sa 100 monsters. Matagumpay na patayin si Daer Mian, maranasan ang positibo 1-0. Matagumpay na patayin si Daer Mian, maranasan ang positibo 1-0. Lumitaw ang patuloy na mga paalala, at ang 4 na skeleton warrior ay patuloy na nakahanap ng malaking tainga na kuneho at pinatay ito. Sa ilang minuto lang, tumaas ng 1-0% ang karanasan ni Lin Moyu. Ang kahusayan na ito ay masyadong mataas. Orihinal na binalak ni Lin Moyu na manatili sa baguhan na piitan ng 2 araw at umalis pagkatapos mag-level up sa level 8. Ngayon ay tila hindi umabot ng 2 araw. Inilabas ni Lin Moyu ang kanyang mga kasanayan at muling nagpatawag ng isang itim na antas ng bakal na skeleton warrior. Pagkatapos ay sumali ang skeleton warrior sa pangkat na naghahanap ng halimaw. Umupo si Lin Moyu at nagsimulang magnilay. Makalipas ang kalahating oras, pinasimulan ni Lin Moyu ang kanyang unang pag-upgrade. Pangalan, Lin Moyu. Trabaho, Necromancer, natatangi. Antas, 2, 1.00%. Lakas, 20. Agility, 20. Espiritu, 40. Kagamitan, wala. Summon Space, 5 paghahati 20, Skeleton Warrior, dami, 5. Talento, Comprehensive Amplification, Level 1, Uniqueness. Passive Skill, Damage Transfer. Mga aktibong kasanayan, Soul Flame, Level 2, Summon Skeleton Warrior, Level 2. Comprehensive Amplification, Level 1, lahat ng skill effect ay tumataas ng 1-0 beses. Paglipat ng pinsala, lahat ng pinsalang dinanas ng wizard mismo ay dala ng pinatawag na bagay. Soul Flame, Level 2, sinusunog ang kaluluwa ng target, na nagiging sanhi ng nasusunog na pinsala. Ang kapangyarihan ay nakasalalay sa sariling espiritual na kapangyarihan at antas ng kasanayan. Summon Skeleton Warrior, Level 2, magpatawag ng Black Iron Skeleton Warrior. Level up, tumataas ang mga katangian. Ang puwang sa pagpapatawag ay nagbago mula 1-0 hanggang 20, na sapat na upang maghawak ng 20 patawag. Ang antas ng kasanayan ay tumataas din ng naayon. Hindi ko alam kung may pagbabago sa mga katangian ng Skeleton Warrior sa Level 2. Ayon sa kaalaman na nakuha ni Lin Moyu, habang tumataas ang antas ng kasanayan, dapat ding tumaas ang mga katangian ng mga pinatawag na bagay. Dahil sa pag-upgrade, ang lakas ng pag-isip ay ganap na naibalik. Pinaandar ni Lin Moyu ang kanyang kakayahan at muling nagpatawag ng isang itim na kalansang mandirigma. Sa pagkakataong ito ay napansin ni Lin Moyu ang isang pagkakaiba. Ang mental power na natupok ng level 2 na mga kasanayan ay tumaas, at ang halaga ng pagpapatawag ng isang skeleton warrior ay tumaas mula 1-0 puntos hanggang 15 puntos. Bagamat nasa Black Iron level pa rin ang level 2 skeleton warrior, halatang lumiwanag ng 3 puntos ang kanyang katawan. Ang kulay abo ay kumupas ng husto. Kasabay nito, mas mababa din ang mga bitak sa katawan. Black Iron Skeleton Warrior. Kapangyarihan, 250.
Liksi, 250. Espiritu, 250. Katawan, 250. Kasanayan, wala.